Muling ngumisi si Wongjo, ang husay mo talagang umarte. Hindi mo ba natatanto na wala ka pa sa antas ko, pero kung umasta ka ay parang napakayabang mo. Panoorin mo kung paano kita tatalunan. Gayunpaman, nang sumugod si Wongjo, mabilis na umiwas si J. King at sumalakay pabalik sa pamamagitan ng pagbuhat sa kanya at paggawa ng suplex. Dahil sa impact, natarante si Wongjo at nahirapang gumalaw. Tuwang-tuwang bulalas ni Suling, napakagandang suplex. Lubos kong nasiyahan doon. Hindi humanga si Sister Yang at sinabing, walang espesyal doon. Tiningnan ni J. King si Wongjo at sinabing, sinabi ko na sa iyo, hindi ka pa kwalipikadong lumaban sa akin, pero pinilit mo pa rin. Sa susunod, piliin mo ng mabuti ang iyong kalaban. Si Wang Ho na nanonood sa eksena ay umupo ng may galit. Masyadong madaldal ang lalaking iyon. Ngayon, napahiya ako sa harap ng aking leader. Ipinapangako kong papatayin ko siya. Nagsalita si Blood Tiger, King, mag-ingat ka. Susubukang sumalakay ng patago si Wongjo. Gayunpaman, nang susugod na si Wongchu, sumingit si Luan at iniligtas si J. King. Galit na tanong ni Blood Tiger ang mga ginawa ni Wong, tinatanong kung nawala na ba ito sa katinoan. Inakusahan niya ito ng pagsalakay ng patago kahit na natalo na ito. Matatag na tumugon si Wongjo, sinasabing hindi niya kailanman inamin ang pagkatalo at patuloy pa rin ang laban. Nagbabala siya laban sa pagpigil nito. Sa sandaling iyon, walang kahirap-hirap na inalis ni Luan ang kamay ni Wongjo sa kanyang katawan. Galit na tanong ni Sister Yang kung paano siya naglakas loob na atakihin ang isa sa kanyang mga tauhan. Bilang tugon, walang pakialam na ibinato ni Luan ang kamay sa mukha ni Sister Yang. Pagkatapos ay ipinahayag ni Luan na ang pagpapatawad sa kanilang buhay ay isang kabutihang loob sa kanyang bahagi. Inutusan niya si Suwang na ilayo si Wongjo sa kanyang paningin. Kinausap si J. King at pinayuhan siyang huwag kailanman magpakita ng awa sa kanyang mga kaaway dahil hindi nila kailanman palalampasan ang isang pagkakataong sumalakay. Pagbalik sa opisina, nakiusap si Suling kay Sister Yang na patawarin sila. Gayunpaman, nanatiling matigas si Sister Yang, sinasabing hindi siya maaaring dein. Inihayag niya ang kanyang intensyon na iulat ang lahat ng kanyang nasaksihan. Tumutol si Suling, ipinaalala sa kanya na nakita rin niya kung paano tinangka ni Longzo na sumalakay ng patago mula sa likuran. Hindi natinag si Sister Yang. Sinabi ni Sister Yang na hindi mahalaga sa kanya ang resulta. Ang inaalala niya ay ang nasugatan ang kanyang tauhan. Bagamat kinilala niyang nagkamali si Wongzo, mariin niyang iginiit na hindi nararapat sa isang instruktor na parusahan ito. Naiinis na si Suling at sinabi kay Sister Yang na lumalagpas na ito sa linya. Ipinaliwanag niya na kung hindi nakialam si Luan, alam ng lahat na papatayin sana ni Wongchu si J. King. Dagdag pa niya, ang nangyari kay Wongzo ay isang magaan na parusa lamang dahil sinugatan lamang ni Luochin ang kanyang kamay sa halip na kitilin ang kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag si Sister Yang na palampasin na niya ang bagay na iyon at bigyan pa sila ng pagkakataon. Ibinunyag niya na may isang Corpse King sa Jai City at nagmungkahi ng isang kasunduan. Kung mapapawi ng Bloodfield Team ang Corpse King, kakalimutan na niya ang lahat ng nangyari. Dagdag pa niya, kahit naiulat niya ang mga pangyayari, mas mag-aalala ang mga nakatataas sa Corpse King kaysa kay Luan. Natanto ni Suling na ang matandang babae ay lubhang mapanganib. Naunawaan niyang sadyang binibigyan nito ang Bloodfield Team ng isang mapanganib na misyon, batid na ang kanilang maliit na bilang ay nagpapahina sa kanila. Hinala niya na gusto nitong tuluyang puksain ang kanilang puwersa. Sa sandaling iyon, humakbang si Luan. At buong tapang na tinanggap ang gawain. Nagulat na tanong ni Suling kung narinig ba ni Luochin ang lahat. Kinumpirma ni Luan na narinig niya at nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Pinagmasdan ni Sister Yan ang sitwasyon, iniisip na mahirap nitong ilagay si Suling sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, inamin niyang matalino ito sa pagkakaroon ng isang tanga sa ilalim ng kanyang utos, isang taong hindi lamang maghuhukay ng sarili niyang libingan kundi ililibing din ang buong team niya. Si Sulang, na sinusubukang pigilan pa rin si Luochin, ay binigyang diin ang panganib ng Corpse King. Ipinaalala niya dito na kahit ang mga normal na zombie ay nagdulot na ng malaking pinsala sa buong bansa nila, at ang isang Corpse King ay may labis na kapangyarihang puksain ang buong hukbo ng mga zombie. Maging ang mga mataas na ranggong Taoist ay umiiwas sa direktang paghaharap dito.
Kalmadong tiniyak ni Lu Qin kay Suwang na huwag mag-alala at ipinahayag na siya na ang bahala sa lahat sa loob. Pinagnilayan niya ang dahilan sa muling pagkakatawang tao ng Corpse King. Natanto niya na ang kanyang sariling paglalakbay sa panahon ay nagpabago sa daloy ng enerhiya ng mundo, na nagdulot ng mga pangyayaring hindi orihinal na nangyari. Alam niyang kailangan niyang tumuklas ng higit patungkol sa kulto, at ang mga high-level na misyon ay magpapahintulot sa kanya na kumonekta sa mga makapangyarihang figure at makakuha ng mahalagang impormasyon. Kinilala ni Sister Yang ang tiwala sa sarili ni Lu Chen, na nagkomento kung gaano ito kahanga-hanga sa kabila ng kahirapan ng gawain. Nagpakita ito ng hindi natitinag na kumpiyansa. Ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na tiyak silang babalik na may magandang balita. Gayunpaman, sa kanyang isip, itinuring niya ang misyon na halos imposible. Naalala niya na maging ang mga elite team ay tumangging tanggapin ito. Ngayon, interesado siyang makita kung paano ito haharapin ng Bloodfield team. Kung sila ay mapapahamak, ang lahat ng kapangyarihan ng Jiang City ay mapupunta sa kanyang mga kamay, na magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang armadong puwersa. Lumipat ang eksena sa Jiang City, kung saan nakikita natin si Tongran na nagsasalita. Sabi niya, kung mayroon kayong problema sa presyo ko, maaari tayong magdagdag pa ng pera. Pagkatapos ay binalingan niya ang pinuno ng angkan na si Gio at tinanong, mangyaring sabihin ninyo sa amin kung ano ang kailangang gawin. Samantala, matatag na tumugon ang pulang buhok na si Chio, Miss Jian, hindi ito tungkol sa pera. Hinihiling ninyong ipagbili namin ang lupang dating tinitirhan ng aming mga ninuno. Kung ipagbibili namin ang lugar na ito, para na rin naming ipinagbibili ang aming pamana. Patuloy ni Gio, kahit ibigay mo pa sa akin ang buong kayamanan mo, hindi magbabago ang sagot ko. Walang saysay ang magtalo pa. Mangyaring umalis na kayo. Sa sandaling iyon, humakbang si Shulon at sinabing, kung gayon. Pinuno ng angkan na si Jichio, aalis na kami. Tumanggaw si Gicho at sumagot, maaari na kayong umalis. Habang sila ay papalabas, binalingan nitong ang kanyang tiyahin at tinanong, bakit tayo umaalis? Palagi mong sinasabi na ang isang negosyante ay dapat masanay na makarinig ng hindi at dapat gumawa ng anumang paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Nakangiting tumugon si Shulon, bata, marami ka pang dapat matutunan pagdating sa negosasyon. Ang unang ginagawa natin ay alamin kung ano talaga ang gusto ng kabilang partido. Ngunit kapag malinaw na wala tayong maiaalok sa kanila, walang saysay ang pag-aaksaya ng ating oras. Hindi pa rin kumbinsido si Tongran at iginiit, pero hindi iyan maaaring totoo. Imposibleng walang gustong-gusto ang isang tao sa mundong ito. May gusto ang babaeng iyon, hindi niya lang sinasabi sa atin. Tumanggaw si Shulon na, nag-iisip, tama ka, lahat ay may gusto. Ngunit kung tumatanggi siya sa pera, nangangahulugan iyon na ang kanyang hinahangad ay hindi mabibili. Ang tunay niyang hinahangad ay ang ganap na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Luan sa harap nila. Nagulat si Tongran, nakababatang kapatid na Chin. Hindi ako makapaniwalang narito ka. Ano ang nagdala sa iyo sa Jiang City? Sumagot si Lu Qin, mayroon akong ilang asikasuhin. Kuryosong tumingin sa kanya si Xuan at nagtanong, nakababatang Ren, sino ito? Mabilis siyang ipinakilala ni Tongran, ito si Lu Qin, ang taong ikinwento ko sa iyo noon. Lu Qin, makilala mo ang aking tiyahin na si Xuan. Inilahad ni Xuan ang kanyang kamay at mainit siyang binati, ikinalulugod kitang makilala. Gayunpaman, may napansin si Lu Qin na kakaiba. Tumingin siya sa kanya at sinabing, ang singsing na suot mo ay hindi ligtas para sa iyo. Kung aalisin mo iyon, mas makabubuti iyon sa iyong kalusugan. Nanliit ang mga mata ni Shulon, interesado. Kakaiba ang batang ito, naisip niya. Mukhang gusto siya ni Tongran. Kailangan kong tiyakin na hindi siya masyadong mapapalapit dito. Kuryosong tanong ni Tongran, nakababatang kapatid na Chen, mayroon ka bang pakay sa angkan ng Gio? Tumanggaw si Luan, iyan mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Habang nag-iisip, naalala ni Luan ang isang bagay, alam kong ang angkan ng Gio ay nagtataglay ng isang espesyal na gamot na maaaring pigilan ang epekto ng lason ng Corpse King. Bagamat sumailalim na sa mga espesyal na iniksyon ang aking Bloodfield team, tao pa rin sila. Tiyak silang maaapektuhan ng lason ng Corpse King. Kailangan kong makuha ang panlunas bago mahuli ang lahat. Biglang tanong ni Tongran,
Luo Qin, malapit ka ba sa angkan ng Giyo? Maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Sumingit si Shulon na nakakunot ang noo. Bata, ano ang sinusubukan mong gawin? Tiniyak siya ni Tanggren, magtiwala ka sa akin. Kahanga-hanga si nakababatang kapatid na Luo Qin. Kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi natin kayang isipin. Tumingin si Luan sa kanya at sinabi, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan mo? Ipinaliwanag ni Tanggren, gusto nang tiyahin ko na magpatayo ng isang ampunan sa sentro ng lungsod, ngunit ang lupang pinili niya ay pag-aari ng angkan ng Giyo. Nakatayo ang kanilang ancestral hall sa lupang iyon, at iyon ang dahilan kung bakit tumatanggi silang ilipat ang pagmamay-ari sa amin. Tinaas ni Luan ang kanyang kilay, kung ampunan lang iyan, bakit ganoon na lamang ang pagkapirmi mo sa partikular na lokasyong ito? Maaari naman itong itayo kahit saan. Sumagot si Tanggren, ang lokasyong ito ay perpekto dahil malapit ito sa isang paaralan at isang ospital. Mayroon itong lahat ng maaaring kailanganin ng isang tao. Gusto naming lumikha ng isang perpektong kapaligiran para sa mga bata, kaya namin pinili ang lupang ito. Tumanggo si Lu Qin na nag-iisip, sige, tutulungan kita. Ngunit bago iyon, sagutin mo ako, kilala mo ba si Lu Yangju? Nag-atubili si Shulan bago sumagot, hindi ko siya kilala. Pero bakit mo natanong? Pinag-aralan ni Luan ang kanyang ekspresyon. Sigurado ka, bumantong hininga si Shulan, ang pagsisinungaling sa iyo ay walang maidudulot sa akin. Naisip ni Luan, masyado na siguro akong nag-iisip. Hindi maaaring maging ina ko ang bawat babae sa pamilya Sean. Pinagmamasdan siyang mabuti ni Shulan at sinabi, nasagot ko na ang iyong tanong. Tingnan natin ngayon kung matutupad mo ang iyong pangako. Sabik siyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Binalingan ni Luan si Tanggren, halika. Lumapit sila sa mga tarangkahan ng angkan ng Giyo, kung saan kumatok si Tanggren at tumawag, pinuno ng angkan na si Giyo, mangyaring buksan ninyo ang tarangkahan. Naiinis na bamulong si Giyo, narito na naman sila. Binuksan niya ang tarangkahan, iritado ang kanyang ekspresyon. Presidente Sean, sinabi ko na sa iyo, wala akong gusto mula sa iyo. Tumanggi na ako ilang minuto pa lamang ang nakalipas, kaya bakit ka bumalik? Pagkatapos lamang niyang magsalita, bigla siyang natigilan sa gulat. Bumagsak ang kanyang tingin kay Lu Qin. Mr. Luo, narito ka pala, nauutol niyang sabi. Agad nagbago ang kanyang tono, kung si Mr. Luo na ang nagsalita tungkol sa bagay na ito, wala na akong tutol. Ililipat ko na sa inyo ang pag-aari. Binalingan niya ang isa sa kanyang mga tauhan at inutusan si Yan Han, pumunta ka sa Ancestral Hall at kunin mo ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Ibigay mo kay Presidente Shan. Kanila na ang pag-aari. Gulat na bulalas ni Shulon, talaga bang nangyari ito? Tapos na ba ang gawain? Sumagot si Luan, tingnan mo, nangyari ito mismo sa harap mo. Hindi siya makapaniwala, naisip niya sa sarili. Hindi ko maintindihan ito. Sa pamamagitan lamang ng mga salita ng batang ito, nakuha namin ang pag-aari. Sino ba talaga ang batang ito? Kinausap ni Chicho si Presidente Shan, pinirmahan ko na ang mga papeles ng kontrata. Maaari na kayong umalis. Nagpahayag ng pasasalamat si Shuao, salamat po, pinuno ng angkan. Ipinapangako ko na gagamitin namin ng maayos ang inyong ancestral land. Binalingan ni Tanggren si nakababatang kapatid na Qin at sinabi, kapag tapos ka na sa iyong trabaho, siguraduhing dalawin mo kami. Ililibre kita ng espesyal. Tumingin si Shuao kay Luo Chen at sinabi, bata, palagi kong aalalahanan ang iyong kabaitan. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa Jiang City, huwag kang mag-atubiling humingi. Walang pakialam na sumagot si Lu Qin, hindi ako matutulungan ng mga ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman kakailanganin ang tulong ni Newman. Bahagyang na si Shuao at naisip sa sarili, ang yabang ng batang ito. Habang paalis si Tanggren, lumingon siya at sinabing, mag-ingat ka, nakababatang kapatid na Luo Qin. Lumipat ang eksena sa basement ng angkan ng apo. Nagsalita si Giyo, Mr. Luo, napunta ka sa pinakamagaling na tao para sa trabaho. Kami, bilang mga corpse changer, ay palaging may mga paraan upang harapin ang mga bangkay. Upang labanan ang lason ng bangkay, marami kaming pagpipilian. Ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng spirit bead.
Ito ay ginawa gamit ang 100 iba't ibang mga halamang gamot at may kakayahang sumipsip ng enerhiya ng bangkay sa loob ng 5 talampakang radius. Interesadong sinabi ni Luan, napakahusay ng pagkakagawa nito. Para sa pagtakas sa isang ordinaryong lason ng bangkay, kahanga-hanga ang bid na ito. Gayunpaman, wala itong laban sa Corpse King. Nagulat si Jicho at nagtanong, ang Corpse King. Huwag mong sabihing narito ka dahil sa Corpse King ng Jiang City. Sumagot si Luan, yamang kinuha ko na ang inyong ancestral hall, sa tingin mo ba ay wala akong iaalok na kapalit? Ngumisi si Chichio at sinabi, kung matatalo mo ang Corpse King, kung gayon sa totoo lang, napakamura mong nakuha ang lupang ito. Ano ba ang 10 ektarya ng ancestral hall kumpara doon? Maaari ko pang ang ialok sa iyo ang buong pag-aari ng pamilya Apo. Nanatiling kalmado si Luochin at sinabing, mag-focus muna tayo sa mahalagang bagay. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa Corpse King. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gio, alam mo ba ang tungkol sa Heavenly Medicine Group ng ating kapital? Umiling si Luan, hindi, wala akong alam tungkol sa isang medicine group. Nagpatuloy si Gio, ang Heavenly Medicine Group ay isang napakalakas na organisasyon. Tiyak na mayroon sila ng mga gamot na hinahanap mo. Malawak ang kanilang impluwensya at mayroon silang mga sangay sa bawat lungsod. Alam mo ba na maging sa Jiang City ay mayroong isang pamilyang kaanib sa kanila? Sila ang ugat ng lahat ng problema. Ang pamilyang Sure ang nagpakawala sa Corpse King. Naniniwala ang pamilyang Sure na maaari nilang nakawin ang katawan ng Corpse King at pag-eksperimentuhan ito, umaasang makukuha ang kapangyarihan nito at makalikha ng mga potenteng gamot. Gayunpaman, minamaliit ng mga hanggal na iyon kung gaano kapanganib ang Corpse King. Ikinulong namin ang Corpse King sa kanyang kabaong, hindi namin alam ang kanyang tunay na potensyal. Ipinagpalagay nilang isa lamang siyang sinaunang bangkay, minamaliit ang kanyang mga kakayahan. Ang elder ng pamilyang Sure, si Sea Ghost, ay nasa bingit ng kamatayan sa kamay ng Corpse King, ngunit nakialam ang isang grupo ng makapangyarihang Grandmaster. Natanto ng Corpse King na kakaugnay pa lamang niya sa kanyang kamalayan, alam niyang hindi niya kayang labanan silang lahat, kaya tumakas siya patungong Haidong. Nang makarating doon, pinatay niya ang maraming tao at sinipsip ang kanilang enerhiya, na lalong lumakas habang tumataas ang bilang ng mga namatay sa Haidong. Natuklasan namin ang kanyang kinaroroonan. Personal ko siyang nilabanan, at alam mo na ang kwento pagkatapos nyon. Dahil sa iyo, bumalik siya sa Jiang City. Sa kanyang pagbabalik, nilason niya ang maraming magsasaka. Hindi pinapatay ng lason ng Corpse King ang mga tao, ginagawa nitong mga zombie. Maraming mamamayan ng ating lungsod ang nagbago na sa loob lamang ng ilang araw mula nang dumating siya. Ganap na nabawi ng Corpse King ang kanyang lakas at nagsimulang maglunsad ng mga nakamamatay na pag-atake sa mga ordinaryong mamamayan. Alam naming wala kaming laban sa kanya, kaya pinaalalahanan namin ang hukbo. Ipinagpalagay ni Luan na ang pangunahing layunin ng pamilyang Sure ay hulihin ang Corpse King, at tiyak na kumilos na sila ng naaayon. Pinuri ni Jichio ang kanyang talino, kinukumpirma na ang pamilyang Sure ay talagang gumawa ng isang mahalagang hakbang. Ibinunyag niya na 8 malalaking korporasyon sa Jiangxi City ang sumusuporta sa pamilyang Sure sa pinansyal, at plano nilang ipatawag ang isang Grandmaster upang talunin ang Corpse King. Ipinagpalagay ni Luchin na kung lahat ng makapangyarihang Grandmaster ay iniimbitahan, tiyak na nakatanggap din ng imbitasyon si Gio dahil sa kanyang kadalubhasaan sa paghuli ng mga espiritu ng bangkay. Kinumpirma ni Gio na inimbitahan siya ngunit nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa kanilang mga intensyon. Ipinaliwanag niya na si Sea Ghost, ang elder ng pamilyang Sure, ay nahawaan ng lason ng bangkay at unti-unting nagiging zombie. Kung mamatay siya, babagsak ang pamilyang Sure. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang pamilyang Sure ay hindi interesado sa pakikipagtulungan sa kanila, sa halip, gusto nila ang formula para sa bid na ibinigay niya kay Luochin. Natatakot siyang gagamitin nila ito sa maling paraan. Gayunpaman, kung tumanggi siyang makipagtulungan, masisira ang reputasyon ng kanyang pamilya sa loob ng 1,000 taon. Ang kanyang pamilya ang responsable sa pagpapanatiling nakakulong ang Corpse King, ngunit ngayon ay inaangkin ng 8 pamilya ang lahat ng kredito, kahit na ang pamilyang Sure ang nagpakawalas sa Corpse King. Sa huli, tungkulin ng kanyang pamilya na panatilihin itong nakakulong dahil nakatakas ito sa kanilang panonood, kailangan nilang akuhan ang responsibilidad.
Pagkatapos ay tinanong ni Luan si Gio kung makikinig siya sa kanyang kahilingan. Sumang-ayon si Gio, sinasabing susundin niya ang anumang imongkahi nito. Pinayuhan siya ni Luan na dumalo sa pagtitipon na inorganisa ng iba't ibang pamilya sa halip na tumayo sa tabi at hayaang masira ang reputasyon ng kanyang pamilya. Ipinagbigay alam din niya sa kanya na siya ay nagtatrabaho sa pagpapabuti ng bid. Kapag matagumpay ang kanyang eksperimento, una, niyang pagagalingan si 4C Ghost upang ipakita ang pagiging epektibo ng bid. Sinusuri lamang niya kung sino ang maaari nilang pagkatiwalaan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa pamilyang Sher, kung saan tinanong ng isa sa kanilang mga miyembro kung talagang pag-aari ng pamilyang Apo ang bid. Kinumpirma ng numero 6 ito, ipinapaliwanag na personal niyang nasaksihan. Kinumpirma ni Chichio na nakita niyang ipinamamahagi ni Gio ang bid sa mga magsasaka at nasaksihan pa niyang ilang sa kanila ang agad na gumaling. Para mas imbestigahan, nagpanggap siyang magsasaka at nakakuha ng isa sa mga bid. Kinausap siya ng isa pang miyembro at sinabing kakaiba ito dahil hindi pa kailanman tinulungan ni Gio ang pamilyang Sher, lalo na ngayong kritikal ang kalagayan ng kanilang elder dahil sa lason ng Corpse King at malapit na itong mamatay. Hinala niya na maaaring ito ay isang patibong. Sa sandaling iyon, pumasok si 4C Ghost at hiniling ang bid mula kay Jijang. Nangatuwiran siya na kung ipinamahagi ito ni Gio sa publiko, walang dahilan para paniwala ang mapanganib ito. Itinuro niya na ang panlilinlang at pandaraya ang kanilang taktika, hindi ang sa mga matuwid na individual. Sa sandaling hawakan ni 4C Ghost ang bid, sinipsip nito ang lahat ng lason sa kanyang katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Ganap siyang gumaling. Sa sandaling iyon, dumating ang batang master na si Jianggi ng Heavenly Medicinal Group. Binati niya si 4C Ghost, na tumanggap naman sa kanya at sinabing dumating siya sa tamang panahon. Naalala ni Jianggi ang kanyang huling pagbisita at inamin niyang ipinagpalagay niyang nasa bingit na ng kamatayan si 4C Ghost. Gayunpaman, ang makita siyang ganap na gumaling ngayon ay nakakagulat. Tuwang-tuwang ibinahagi ni si Ghost na may nangyaring kahanga-hanga. Hinala nilang may panlunas ang pamilyang Apo sa lason ng Corpse King, at tama ang kanilang hinala. Agad na napagpasyahan ni Jianggi na ang panlunas ay tiyak na gawa ng pamilyang Apo dahil ang paghahanap ng lunas sa lason ng Corpse King ay lampas sa kakayahan ng pamilyang Sher. Pagkatapos ay tinanong niya sila tungkol sa susunod na hakbang sa kanilang plano. Pinaalalahanan siya ni si Ghost sa kanilang pangunahing layunin, sinasabing, alam ninyong lahat ang ating pangunahing gawain. Lumilikha ang mga tao ng magagandang bagay, at kinukuha natin ang mga ito. Kailangan nating hulihin ang Corpse King sa anumang paraan. Kapag nasa atin na siya, ikakalat natin ang kanyang lason sa buong bansa. Ipinaliwanag niya ang masamang plano, kapag namamatay na ang buong mundo at walang lunas, ipapakilala natin ang gamot mula sa pamilyang Apo. Sa ganitong paraan, magmumukha tayong mga tagapagligtas sa buong bansa at makakakuha tayo ng malaking pakinabang. Kung sino man ang tumangging sumunod, gagamitin namin sa kanila ang lason ng bangkay, at ang panlunas ay mananatiling eksklusibo sa aming mga kamay. Kinilala ni Young Master Jianggi ang plano, pinupuri ito ngunit nagbabala, Tiyo, napakahusay ng iyong plano, ngunit dapat itong maging perpekto. Alam na alam mo ang mga kahihinatnan ng anumang pagkakamali. Tiniyak sa kanya ni 4C Ghost, Young Master Johnny, huwag kang mag-alala. Ang pinuno ng angkan ng Apo, si Gio, ay sumang-ayon na sumama sa amin bukas. Magtitipon ang lahat ng kilalang mga master ng haidang. Kuryosong nagtanong si Johnny, alam mo ba ang tungkol sa misteryosong master na pumatay kay Finglay? Kung maaari, siguraduhing imbitahan siya. Kinumpirma ni 4C Ghost na dadalo ito. Ngumisi si Johnny at nagpahayag, kapag nasa amin na ang lason ng Corpse King at ang gamot ng pamilyang Abo, ang buong mundo ay mapapasailalim sa aming kontrol. Tiyo, dapat nating isagawa ang pagtitipon bukas ng may katumpakan dahil ang pangyayaring ito ang magtatakda ng ating kinabukasan. Lumipat ang susunod na eksena sa pagtitipon. Malugod na tinanggap ni 4C Ghost ang isang respetadong panauhin, Elder Fon, ikinalulugod kong narito kayo. Kinilala ni Old Fon ang pagbati ng may mahinang tawa, kailangan kong aminin, medyo malayo ang inyong tirahan. Kung mas matanda pa ako, duda kung makakarating pa ako rito. Nang mapansin ang isa pang dating, bumaling sila kay Nephew Lo. Mainit siyang binati ni 4C Ghost,
Lo, dumating ka rin pala. Magalang na tumugon si Lo, Lolo Fong, ikinalulugod kitang makilala. Foxy Ghost, sana'y naaalala mo pa ako. Ngumiti si Foxy Ghost at sumagot, paano ko naman kita makakalimutan? Naging Grandmaster ka sa murang edad. Imposibleng hindi ka makilala. Samantala, napansin ni Qianji ang isang nakabalabal na figure na nakatayo malapit. Tinanong niya, 2 Grandmaster na ang dumating. Gaano kaya sila kalakas? Walang pakialam na sumagot ang nakabalabal na lalaki, narito ako para sa isang dahilan lamang. Tatapusin ko ang aking gawain at aalis na ako. Wala akong interes na makipag-usap sa iyo. Sa loob ng pagtitipon, natanong ni Tongran si Luo Chen at bumulalas, narito ka rin pala. Sumagot si Lu Qin, mayroon akong ilang asikasuhin dito, pero paano kayong lahat napunta rito? Ipinaliwanag ni Aunt Shou Ulan, inimbitahan ng pamilyang Sure ang mga master mula sa iba't ibang lugar. Maging ang mga representante ng malalaking korporasyon ay narito upang magbigay ng donasyon. Nang marinig ko ito, naisip kong maaari ko rin silang suportahan. Ngunit, bata, sino ang kasama mo rito at bakit ka naparito? Malalim ang iniisip ni Shulon, naalala ang pinuno ng angkan ng abo na hindi nila napapayag ngunit agad na sumang-ayon nang makita ang batang ito. Kinukumbinsi ako nito na pambihira ang kanyang pinagmulan. Mukhang gusto rin siya ni Ren. Kailangan kong alamin kung sino talaga ang batang ito. Ngumisi si Luan at sumagot, sa tingin mo ba kailangan ko pang magdala ng iba? Ang gawaing hindi ninyo natapos kahapon, nagawa ko sa pamamagitan lamang ng aking presensya. Iyon pa lamang ay dapat nang magsabi sa inyo na hindi ko kailangan ang sinuman sa aking tabi. Habang nagpapatuloy ang usapan, dumating si Johnny at binati sila, Sister Ren, Aunt Shulan, narito rin pala kayo. Nagulat na sabi ni Tongren, Johnny, nauna ka pa sa amin. Tatawagan sana kita para tanungin kung nasaan ka. Sumagot si Johnny, napansin ko na kayong lahat kanina pa, ngunit ayaw kong makagambala sa inyong usapan. Sa nga pala, ipakilala mo ako sa kapatid na ito. Ipinakilala siya ni Tongren, makilala mo ang mabuti kong kaibigan, si Lu Qin. Inilahad ni Johnny ang kanyang kamay at sinabing, Brother Luo, ikinalulugod kitang makilala. Ako si Johnny Fei, pinsan ni Sister Ren. Gayunpaman, hindi inilahad ni Lu Qin ang kanyang kamay. Pinakiusapan ni Tongran si Luo Qin, gusto kang kamayan ng pinsan ko. Nagkibit-balikat si Lu Qin at sumagot, oo, nakikita ko, ngunit wala akong gana. Binawi ni Jianggi ang kanyang kamay. Ngumisi siya sa pag-iisip, kilala ko ang mga taong tulad mo, palaging mayabang. Humakbang siya papalapit at nagbabala, bata, lumayo ka kay Sister Ren, o magiging mahirap para sa iyo ang umalis ng buhay sa lugar na ito. Sumingit si Shulan, pinapagalitan si Johnny, Johnny, ano ba ang ginagawa mo? Tumatawang sumagot si Johnny habang papalayo, Aunt Shou, huwag kang magalit. Nagbibiro lang ako. Mangyaring umupo na kayo dahil magsisimula na ang pagpupulong. Lumipat ang eksena sa entablado kung saan humakbang si Foxy Ghost at kinausap ang madla, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagdating. Nagtipon tayo rito ngayon para sa isang layunin, ang hulihin ang Corpse King. Tulad ng alam ninyong lahat, sa loob lamang ng ilang araw, nagdulot siya ng malaking pagkawasak, nagpakalat ng takot sa buong lungsod natin. Iyon ang dahilan kung bakit kami, ang mga dakilang pamilya, ay nagpasyang magkaisa at protektahan ang ating mga mamamayan. Sama-sama nating huhulihin ang Corpse King. Ngayon, humihingi ako ng mga voluntaryo na handang tumulong sa akin sa misyong ito. Mangyaring humarap kayo. Si Grandmaster Luo ang nagsasalita sa pagtitipon, sinasabing tama ang sinabi ni Elder Fork Ghost. Pinuri niya ito sa kanyang katapangan, kinikilala ang kanyang kahandaang lumaban sa kabila ng kanyang malubhang mga pinsala. Nagpahayag ng pasasalamat si Foxy Ghost, pinasasalamatan si Grandmaster Luo sa kanyang suporta. Binanggit niya na kung ang lahat sa pagpupulong ay magpapakita ng parehong antas ng suporta tulad ni Grandmaster Luo, mas magiging madali ang mga bagay-bagay. May ilang individual na naruroon ang may kakayahang pagalingin ang lason ng Corpse King, dagdag pa niya. Si Grandmaster Fong, na kitang-kitang nagulat, ay nagtanong kung totoo ito at hinimok silang ibunyag kung aling pamilya ang nagtataglay ng kinakailangang gamot.
Iginigiit niya na ang pagkuha ng gamot ay lubhang magpapagaan sa kanilang laban. Pagkatapos ay binalingan ni Forcy Ghost ang pinuno ng angkan na si Gio at tinanong kung mayroon siyang anumang sasabihin. Ipinaalala niya rito na alam nito ang pamilyang tinutukoy niya. Buong tiwalang tumugon si Chio, sinasabing handa siyang ibigay ang bid. Bukod dito, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na personal na sumali sa laban-laban sa Corpse King, ngunit mayroon siyang isang kondisyon, ang kanyang pamilya ang magiging pangunahing partido na haharap sa Corpse King. Hindi tinanggap ni Forcy Ghost ang panukalang ito. Nangatuwiran siya na imposible ito. Gusto mo bang talunin namin ang Corpse King at ibigay siya sa pamilya ni Chichio? Ipinaalala niya rito na orihinal na nakatakas ang Corpse King mula sa kanilang mga kamay. Nagbabala siya na kung muli itong makatakas, masasayang ang kanilang mga pagsisikap at paulit-ulit nilang matatagpuan ang kanilang sarili na tinitipon ang mga makapangyarihang individual ng lungsod para sa parehong layunin. Nakadarama ng tensyon si Chichio at nagpahayag ng sarili niyang mga alalahanin. Itinaas niya ang ilong kung nakikilala nila ito. Ibinunyag niya na naglalaman ito ng blood-rooting poison. Ang mismong lason na ginamit sa kanya ni Corpse King. Itinuro niya na alam ng lahat na ang lason na ito ay eksklusibong pag-aari ng pamilyang Sure. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano ito nakuha ni Corpse King, na nagpapahiwatig na maaaring nag-eksperimento sila dito, na hindi sinasadyang nagbigay sa kanya ng mga bagong kapangyarihan na nakabase sa lason. Si Forcy Ghost, na naiinip na, ay binaliwala ang kanyang mga akusasyon at hiniling na ibigay niya agad ang formula ng bid. Iginigiit niya na ang buong sitwasyon ay kasalanan ni Chichio at sinasabing sinusubukan lamang nilang tulungan siya. Kalmadong tumugon si Chichio, sinasabing gaano man katagal subukang itago ang katotohanan, lalabas din ito sa kalaunan. Si Forcy Ghost, na inis sa kanyang pagsuway, ay inutusan siyang tumigil sa pagsasalita at ibigay agad ang bid. Gayunpaman, tumanggi si Gio, sinasabing wala na siyang interes na pag-usapan pa ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, hinarang ng ilang lalaki ang daan ni Gichio, na nagpapahayag na hindi siya maaaring umalis. Tiningnan niya sila at tinanong kung balak nilang atakihin siya. Sinabi ni Jin, isa sa mga lalaki, na maraming dayuhan ang nagtipon dito upang tulungan sila, at yamang ang bagay na ito ay nakaapekto sa buong lungsod, siya, bilang kinatawan ng isang kilalang lokal na pamilya, ay hindi maaaring basta tumangging makipagtulungan. Ngumisi si Chiho at tinanong kung ano ang mangyayari kung tumanggi siya. Inakusahan niya sila na gusto lamang nilang kunin ang gamot at kurutin ang kanyang pamilya. Tiniyak niya sa kanila na walang sino man doon ang sapat na hanggal upang mahulog sa kanilang mga panlilinlang. Sumugod ang mga lalaki ng pamilya Sure para umatake nang sumabog ang isang malaking pagsabog. Humakbang si Luan at binabalaan sila na mali ang kanilang inaatake. Ipinahayag niya na habang nasa pamilya Apo ang gamot, siya lamang ang nagtataglay ng tunay na formula. Hinamon niya ang sinumang matapang na kunin ito sa kanya. Nagulat sa kanyang revelasyon, nagsimulang magbulungan ang lahat. Sa wakas ay naunawaan ni si Ghost kung bakit ganoon wala si Chichio, mayroon pala siyang kasamang isang napakalakas na mandirigma. Sumingit si Shulan at tinangkang pagaanan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na mali ang pagkakaintindi ni Forcy Ghost. Ibinunyag niya na si Luan ay pamangkin niya na nagkaroon ng sakit sa pag-iisip noong bata pa, kaya siya nagsasalita ng walang katuturan. Gayunpaman, binaliwala ni Luochin ang kanyang mga salita at iginiit na huwag siyang pagbintangan. Ipinilit niyang nasa matinong pag-iisip siya. Samantala, si Ghost, na malalim ang iniisip, ay napagtanto na minamaliit niya ang paglaban ng angkan ng Apo. Napagpasyahan niya na kailangan silang puksain dahil kung wala ang gamot, walang silbi sa kanila ang Corpse King. Bumaling si Jiang kay Forcy Ghost, humihingi ng tagubilin. Si Ghost, na ngayon ay desidido, ay nagsabi na ang mga walang pangalan ay hindi dapat katakutan. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sumugod at durugan ang kanilang mga kalaban. Tiniyak ni Luan kay Xuan na walang mangyayari dito. Ginarantiyahan niya na hindi siya kayang saktan ng kalaban, ngunit hinimok niya itong ilayo si Tongran dahil hindi ligtas para sa kanila na manatili. Ipinahayag ng apat na si Ghost, "Binata, malaking pagkakamali ang ginawa mo sa pagpunta rito. Akala mo'y magiging bayani ka, ngunit kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo." Pagkatapos niyang magsalita, sumugod ang isa sa mga umaatake para saktan,
Ngunit si Luchin, sa isang suntok lamang, ay ibinagsak siya sa lupa. Napasinghap sa gulat ang mga nanonood. Ang lalaking iyon ay isang mandirigmang nasa antas ng Grandmaster, paano siya natalo sa isang suntok lang? Bulungan nila sa kanilang sarili. Buong pagtitiwalang tumindig si Luchin at sinabi, may ilang bagay akong kinasusuklaman sa buhay, mga traidor, mga taong mapanlinlang, at mga mapagkathan ng masamang balak. Gayunpaman, tila walang kakulangan ng gayong kasuklam-suklam na mga individual dito. Baliwala na, mukhang magkakaroon ako ng maraming pagkakataon upang linisin ang aking mga kamay. Isang lalaking nakabalabal ang nagbabala, mga batang Panginoon, mag-ingat kayo. Ang lalaking ito ay labis na mapanganib. Nagtatakang nagtanong si Jianggi, saan ba nanggaling ang problemang ito na hindi namin inaasahan? Pakinggan ninyo ako, lahat ng nariritong Grandmaster, sino mang makapatay kay Luchin ay tatanggap ng $100 milyon mula sa akin. Humakbang si Grandmaster Lu at ipinahayag, akin ang gawaing ito. Sa kanyang isip ay naisip niya, ako ang pinakabatang Grandmaster sa kasaysayan. Ang aking reputasyon ay umiiral lamang dahil nakamit ko ang titulong ito sa murang edad. Hindi ko hahayaang mawala ito sa akin. Kung sino man ang maglakas loob na hamanin ang aking posisyon, lilipulin ko sila bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong umangat. Ang tanging pagkakamali mo, bata, ay masyado kang talentado, at dahil dyan, kailangan mong mamatay. Nagsalita si Grandmaster Lu, binata, narito kaming lahat upang tulungan ang isa't isa. Walang dahilan para tayo mag-away-away. Huling beses ko nang itatanong sa iyo, tutulungan mo ba kami sa pagpatay sa Corpse King? Dahil kung tatanggi ka, hindi kita patatawarin. Habang siya'y nagsasalita, nagsimulang magpalabas si Grandmaster Lu ng napakalakas na enerhiya. Pinagmasdan siya ng Force Sea Ghost at sinabi, mukhang normal lang si Grandmaster Lu kanina, ngunit ngayon ay ganap nang nagbago ang kanyang enerhiya. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga pamamaraan ng talisman ng pamilya Lu.